Dear Papa Joe, mayong adlaw nimo ug sa mga followers nimo sa imong YouTube channel. Just call me Clarita, 26 years old nga taga Negros pero naa ako karon. Nagtrabaho sa Cebu. Sugdan ako akong istorya nitong 12 years old pa ko. Grade 6 pa lang yun ko ni Anto sa bukirang bahin sa probinsya sa Negros. Among Pinoy-anan sa ako ang mama. Kami ramang duha sa balay kay only child ramang ko. Akong papa naa sa syudad. Nagtrabaho isip usa ka factory worker. Bisan og simple lang ang among life pero wa mi naglisod kay gawas sa sweldo ni papa, di man sad dako kayo pero si mama kugihan kayo. Doon na siya mga buhi nga hayop, doon na siya babuyan, ug naami tulo ka anay, ug mga baboy for fattening para ibaligya. Unya, naapod mi, manukan. Ang life ni mama nga devoted kaayo sa iyahang mga alagang hayop ug nakupod nga iyahang only girl. Okay naman unta ang among life. Simple, peaceful ug wa mi magkalisod-lisod sa financial nga aspeto. Usa ra gyud ang di nako ganahan sa amoa. Kaya ang among balay naa sa layo kayo nga bahin ug ultimo motor. Maglisod og agi sa among daan kay gamay kaayo ug lisod pa gyud kayo. Tagay ko higayon nga i-describe ang ako ang lakton everyday padung sa mong eskwelahan. Gikan sa amo mula ka og usa ka kilometro sa dalan nga gamay kaayo. Gitaliwad-an og mga tanom ug mga gunahon nga lapas pa nako ang gitas-on. Okay ra noon dito kay patag og di pud kayo dulhugon unya doon na pay mga balay-balay sa unahan. So dili ra kayo mingaw ug hadlok. After lakaw og usa ka kilometro nga ingon ni adto ang sitwasyon sa dalan, dito na magsugod og dulhugon kayo ang dalan. As in stiff gyud kayo nga dapat maginahinay jud ka og lakaw. Mudagan pod og mga tunga sa kilometro nga ingon ni adto ang dalan. Hangtod nga mabot ka sa ubos kundi patag na ang dalan. Ug daghan kay kakahuyan. Unya wa na gyud mga balay. Wa puy tawo nga imong makit-an. Doon naman kay masugatan ng mga silingan rapod na mo sa ibabaw nga mauliay na sad pero talagsar kaayo. Mao gyud ni ang pinakamingaw nga part sa mga gianan ug matud pa sa mga istorya-istorya nga tawaan ko no didto. Doon ako noy agta nga nagpuyo sa may dakong kahoy nga dakit nga magian gyud kung musugod na pud ka og saka sa ibabaw. Kumbaga after downhill, uphill na sad ug stiff lang gihapon kayo. Paingon sa ibabaw nga mudagan pud ug tunga sa kilometro nga lakaw paingon sa ibabaw. Kapoy gid kayo ang among kahimtang labi na nga ako bata pa. Sa una nitong gamay pa ko ihatod ko ni mama kay maluoy siya nako. Magpasan ko sa akong bugat nga backpack paingon sa eskwelahan. Pero diyang nagkadako nako, akong giingnan si mama nga ako na lang. Kaya na nako. Doon naman po ko yung mga igagaw nga kuyog paingon sa school ug pauli sa mua. Bali grupo gyud mi nga maglakaw Papa Joe. Usa ka adlaw niya to birthday sa kong agaw nga si Ana. Nanangid ko sa kong mama nga moadto sa poblasyon. Ma, nangimbitar baya si Ana kay birthday niya. Okay ra ko moadto ma? Okay ra man pero wa man kay kuyog ang buduluhog, maginusara lang ka. Pangutana pa sa kong mama. Wa may kuyaw ma og ako rang usa maglakaw paingon sa poblasyon naanad naman ko. Tubag ko pa. Ayaw lang dayo mahadlok yung ko nga maglakaw ka nga mag-inusara. Sige paubot sa gamay, inikahuman ako pagkaon sa akong mga baboy o mga manok. Kuyugan ti ka sa ubos. Matod pa sa akong mama. Og tuod man after pila ka oras, nahuman si mama og andam na sad siya sa iyahang paglakaw nga magkuyog mi. Ganiha radyo ko ready ma, excited pa ko nga nisulti niya. Ang balay sa kong igagaw nga si Ana to anay mutang sa poblasyon. Silingan rapod sila sa akong lola. Kibaw ka Papa Joe, maoni ang kalipay every time ko nga makaadto poblasyon. Sa akong mga igagaw kay mas lingaw magud didto, duol sa sibilisasyon. Dili pareho sa mua nga nanimutang sa tumoy sa bukid. Ganong ni aman sa tanamuyo diri maoy, namgud ka tayuta nga masunod nito kang lola sa poblasyon. Mas maayo man ta didto kay di ta matawag og taga-bukid didto. Matod ko pa sa akong mama Papa Joe. Niya tong medyo gamay pa ko. Gikasabaan ko ni mama. Ayaw pagsulti ana ha. Nakaubos ka ni atong lugar nga bukid. Dili ni bukid oy.
kaduol ra anis poblasyon. Kung natagad pa lang yun ni, og nahimuan ni karsada og masudlan pa unta nig motor, di natatakapuyon maglakaw. Matud pa ni Mama Papa Joe. Bisan pa maoy, og mahimuan ni og karsada bukid lang gihapon ni nga to ang lugar. Matud ko pa, og nasuko na usab si Mama nako. Bukid tidor ni, pero mao ni naghatag na tong kaharuhay sa tong pagpuyo. Kining ako mga anay ug mga baboy, ako mga manok nga binuhi ug mga lagot mo ug utanon, wa gyud ta makasuway nga nagutman. Ug gawas pa Clarita ha. Swerte na kaayo ta nga gibinlan tagbalay og yuta ni Papa nimo. Sa iya mga ginikanan nga patay na. Ang uban gani diha way balay. Tanawan na tong mga silingan nga ang mga balay gagmay kayo. Hinimos kawayan og nipa. Samtang kining atong balay dos andanas pa. Konkreto pag yun. Taas no sab nga may ni Mama nako. Mao nga sukad niya to nakarealize ko nga maswerte pa daymi kaysa ubang mga bata. Sukad niya to wa na gyud ako i-look down ang among lugar. Pero mao lagi, maghandom gyud ko pirmi nga makabisita sa poblasyon sa akong lola ug mga igagaw. Mao ray akong kalipay, Papa Joe. Gihatod ko ni Mama sa balay sa ko igagaw ug naabot mi nga as usual basa sa singot tungod sa kakapoy sa among gilatas ug lakaw. Igor ko nga nisud sa kwarto sa ko igagaw para mag-ilis og limpyong sinina para presko ko ug di manimahong singot. Kamubo ba na mong short Clarita uy? Badlong pa sa akong mama nako. Ma, di ata sa poblasyon uy. Uy, paki ang mga tao diri og mubo na yung short kay kasagaran sa mga batanon diri pakigol na ang short. Mublend sa ko sa ilaha ma uy. Abay pa lang kay to ako nagpuyo sa tumoy bukid. Inosente na lang yung kay ko. Tubag pa. Wanay nahimo si Mama. Kay ako na ang nasunod. Niduol din ko sa grupo sa kong mga igagaw nga nagvideoke. Enjoy kayo tong lugara. Dagan pagbakit ang mga tao. Doon na pa'y mga sakinan nga mangagi ug doon ay mga tindahan ug uban pa. Dili pareho sa mua nga opposite kayo tanan. Hapit na mungit-ngit dihang giagdan ako sa kong mama nga manguli nami. Nag-uldain ko, hindi pa ko gusto nga mauli. Unya, og di ta manguli, Clarita. Mga matay to kong baboy dito. Ang mga baktin nga bagong anak, basin og banat-ugan to sa inahan. Pera na, magiging bato pa unya na. Kung unahon ni mo imong lipay-lipay diri. Matod pa sa akong mama. Maon sa ka, okay ka nalay uli ma. Una lang sa ka, kay ugma na lang kumuuli. Ari lang ko higda ilang lula. Nagpalingo-lingo si Mama. Sige, kumaw na. Pero pahatod baya gyud ha iniguli nimo sa ato ah. Di ko gusto nga muli ka nga mag-inusara. O lagi ma, ihatod ko nila ni Ana o ni Kuya Ben. Ay kabalakan ako ma. Pasalig ko pa, Papa Joe. Ugma to Papa Joe. Niuna og uli si Mama. Nahabilin ko og maoy akong kalipay. Nanakay mig tricycle og nangadto mi sa lungsod para manuroy sa plaza. Mao ni akong gipangita nga banding-banding. Okay naman sab kay mga igagaw man pud nako ug wa man pud utan nga among gibuhat. Pag-ugma nangandam nako nga muli pero nahubog ang igagaw nga lalaki nga si Kuya Ben. Unya di pud pwede si Ana nga akong pahatdon nako kay niguli niya. Siya na lang sadetsan mag-inusara. Nagpaabot ko nga makamata si Kuya Ben pero tibok adlaw ni nga natug ug kung akong pukawon sige tando-tando kay pahuwaton lang daw ko kadyot. Hangtod nga hapit na mo kilom-kilom. Kinahanglan nagyud ko nga muli kay sigurado ko nga mayaw-yawan ko ni Mama. Ug adto na sab ko muhigda ilang lola. Bahala goy mohatod nako. Muli na lang kog akura. Nananghin nako kang Ana og sa kong lola. Muli ka nga gabiin na maron Clarita. Pangutana pa ni lola nako. Di pa maro gabila, alas 5:30 pa man sa hapon. Tubag ko pa. Nahala, di man juga ka papugong. Isuot ning sinina isapaw na sa imong short nga mubo kay nga blouse. Kay purting gamaya ana, matod pa ni lola. Pagtanaw nako sa gihatag ni lola nako pajama og jacket nga purtiyon dako ah. Pagsuot nako, mura kog hip-hop ang akong porma. Pagsuot ni lola siyang kwarto gihubo na akong pajama og jacket kay purtiyon inita baya. Nya magbaklay ko padung sa mua. Okay na ko sa akong attire nga spaghetti blouse ug short nga maong. Niso ko nang lakaw pauli sa mua. Paspas kay ko kay sa guldagan og gibuhat para daling maabot sa mua. Diyan ako sa pinakaubos nga bahin ug padung nako nga musaka sa bungtod. Hayag pa pagikan nako pero pagabot nako sa pinakaubos ningit-ngit na ug kalit kay alas 6 na pasado. Unya puno sa kakahuyan dayon masampungan pagyud sa adlaw
kinalagi sa pinaka-downhill gyud Papa Joe. Samtang naglakaw ko, paingon na nga mukatkat ibabaw, nakadungog kong mga tunob sa kong liyo. Paglingi pa nako, wa ko'y nakitang tao pero murag dunad yung ko'y nakitang niupo, pero silhouette lang. Iro lang siguro to. Matod ko pa sa kong nahuna og nihunat ko para daganon nako ang paibabaw nga agianan paingon sa mua. Mao na lang ko nabantayan nga dunay kalit nga nibira sa kong abaga og wa na ko mabalanse ang akong lawas og natumba ko. Medyo naligid ko og gamay balik sa ubos. Wa na ko makatingog dayon kay kalit dunay ni kabayo na ako nga lalaki. Di na ko maklaro og kinsa kay ngit-ngit man lagi. Nisyagit ko kusog kaayo pero gisapungan niya nga akong baba og dunay hait nga nitusok sa kong kilid. Patyon ti ka basta mo siyagit ka pag-usab. Matod pa sa lalaki nako. Nagsugod siya hubo sa kong short nga maong pero tungod kay lagi puwerteng huutaan kay fitting man kayo. Naglisod siya og tangtang niini. Naghilak nako pero nga kong utok nagunahuna og unsaon ako pagluwas sa akong kagalingon. Nakinumdum ko sa salida nga akong gitan-aw katong ingon ani nga eksena. Unsaon pag-iskapo sa babae. Naghigda nako niya to sa yuta og wa na ko maglihok kay lagi mahadlo ko nga dunggabon niya og kutsilyo. Pero ang kutsilyo gibutang niya sa yuta kay nabisi siya og hubo sa kong short nga maong nga purting fitinga. Ang akong rapist Papa Joe mailhan gyud nako nga di pa ni hamtong ang edad. Gamay pa ang mga bukton og lawas. Murag baguhan pag yun kayo kay kung wa ko masayop maguhang na ko niya og pila ka tuig. 12 anyos pa ko niadto. Focus Clarita, presence of mind kung ikaw ang artista sa salida o sa buhaton nimo para makaiskapo ka. Matod ko pa sa kung unahuna niadto. Nakahikap ko og dakong batog, hinay na akong gipunit og sa way duha-duha gipukpok na ko siyang Natumba ang lalaki nga murag na disoriented ni ug motoy akong gipaabot og niduol ko sa atubangan ug hurot ang kusog nga gipatiran ako ang atubangan sa iyang bilahan ug nakasyagit og kusog ang maong lalaki Papa Joe. Mao na to'y gayon nako nga makaiskapo. Nidagan ko kusog kayo paingon ibabaw nga way lingi-lingi. Mao gito'y gitawag nako sa English pa nga run for your life. Diha nako ni minor og dagan nga naabot nako ibabaw og nanay mga balay-balay. Naabtan man po mi og kuryente sa ibabaw so ang ubang balay doon nanay mga kuryente. Mao ni nakahatag og kahayag sa kong agyanan. Naglingi-lingi ko sa palibot ug wala ni sign nga niagpas na ako ang mga lalaki. Padayon ko sa pagdagan hantod nga nakaabot na ko sa mong balay. Diha pa lang ko sa among balkonahe, dito pa nako na feel ang tumang kakapoy. Nilupog ko og nihilak. Hilak nga pasalamat nga safe nako, nga way na hitabo nako. Niabli og kalit ang pultahan sa mong sala og nakita nako si mama. Nitindog ko og nidagan pa yung kamama og hugot nga nigakos niya. Noon sa Clarita, pangutana pa ni mama nako. Nga ang iyang mga mata murag nakatag-an sa kong nahiaguman. Giatngan kong lalaki ma, pero nakadagan ko, tubag ko pa. Gidala ko ni mama sa sulod sa among balay. Gipatungod ko niya sa suga, ug murag doktor nga gi-check up ang ako ang tibuok lawas. Nalabtan ka ba anak? Pangutana pa ni mama nga nagtuo ang mga luha sa kabalaka. Wa ma, nakadagan ko, tubag ko pa. Nakailakag kinsa? Isog pa nga pangutana ni mama. Wala ma, kay ngit-ngit man. Purma lang siya lawas akong makitaan pero ang naong wag ko idea og kinsa. Tubag ko pa. Gigakos ko og taman sa kong mama Papa Joe. Okay lang anak. Ayaw nagkahadlok. Ugma ihatod ka sa poblasyon. Magdana ta sa mga gamit. Mas maayo dito na lang ka anak ka. For the meantime nga, wapa ta masayod og kinsa gito ang nagtinguha og dautan nimo. Ugma to Papa Joe, pagkaugma nanuluhog mi si mama sa poblasyon, dala nga ako mga pila ka mga gamit. Gisultian na mo silang lola o ako'y agaw nga mo tinitabo na ako. Nasuko sila o gusto mo bawas ko no. Pero kinsa masaya mong bawsan nga wa mami makaila og kinsa. Nahibaw akong pamilya o close relative pero gisekreto na mo sa laing tao kaya di mi gusto nga may istoryahan ko. Ang importante anak nga kahibaw na ka sa angin mong buhaton. Kahibaw na ka sa imong likayan para di na mausab to nga maong hitabo. Mautod pa ni mama na ako. O ma, magmatngon ako sunod ma. Sugod ka ron. Pero nga ako nagulaan ma ka ikaw. Maginusara na lang ka sa tuwa. Tubag ko pa. Ayaw ko kunaw na ikaw ang importante.
bisitaon di ka diri pirmi. Basta mahuman ako sa akong mga trabaho sa tua. Matod pa ni mama nako. Sa sunod ng mga adlaw, ang akong challenge na ako mao ang kamingaw sa akong mama. Kay uwa ba ako maanad nga malayo niya. Basta makita ko nga magpadong na si mama sa balay ni Lula, maglusulukso dayon ko og dagan. Paingon nga to kang mama og mugakos dayon niya. Hapit ko kailan mo Clarita da. Abi na kong si Lula ni mo nagdagan paingon nako. Matod pa ni mama. Nakibaw mo nga no Papa Joe. Nabaguan si mama sa akong gisulob. Kang lola bitaw ni nga sinina ma ang akong gisulob. Naambi si dagang sinina diya sa kaban nga mga sinina niya pagkadaga. So, mo na akong gisulob. Tubag ko pa. Sayal nga taas akong gisuot og t-shirt nga loose kayo. Kumulakaw ko, magbistida ko sa sinina ni Lola. Nga kutob, kiting. Doon ang ko'y mga jeans pero parisan akong loose nga mga t-shirt. Natagam na ko Papa Joe. Basin, usa sa nakapa-attract sa lalaki nga mo rape unta nako kay ang akong outfit nga gamay kaayo. Gagmay nga short o gagmay nga blouse nga murag nagkuwang na lang sa tela. Sa nitabo nako naka-experience nako og dakong trauma. Kahadlok o paranoia. Halos wa na ko'y gawas-gawas sa balay ni Lola. Basta gabi na, naarapod ko sa musilingan og mga igagaw nga nagpasalig nako nga safe kuno ko sa mua. Pero di pagyud ko makontinto. Sa akong kwarto before ko matug, nakadubula ang butahan. Kumulakaw ko halos pusto nako sa sinina ang akong lawas sa mga sinina ni Lola. Ang akong buhok taas kayo, nga ako nalang pirmi pungkuon. Kanaganing feeling nako mahadlok nako nga magpagwapa or magpa-sexy. Kay base nung may makaingon nga matintal ang mga hayop ng mga lalaki. Nadala nako sa akong pagdalaga Papa Joe, hangtod nga nidako nako og nakahuman sa college sa akong kurso nga accounting. Mura nako og si Maria Clara. By the way, mao ni rason nga nanghalias ko Clarita. Kay ang tawag nila nako Maria Clara. Tungod sa kumpurma nga kinaraan kayo ug halos way makitang panit sa akong lawas. Kay bao na siguro mo kung ingon ani ang behavior sa babae. Lisod pod makauyab. Yes, tinuod na. Nakagraduate na lang ko o nakatrabaho isip accounting staff din sa Cebu sa usa ka dakong kumpanya sa syudad pero NBSB gyud ko. No boyfriend since birth. Dili singon nga man-hater ko. Mao nga wa ko makauyab. Sa tinuod lang maibog sabi ako mga gwapo nga mga guy pero tungod lagi sa akong gipractice nga Maria Clara style. Why mula hutay og panguyab nako. Gawas kang Bernabe. Nga kauban ra pod nako sa work pero naa siya sa IT department na assign. Si Bernabe ang ako nag-inusarang magsusugid nga manliligaw. 5 months nga nanguyab si Bernabe nako. Bisan o ganahan ko niya kay gwapo siya. Tall, handsome and dark pero ako ang nagpakipot. Og taman kay gusto ko nga paantuson pa nako siya. Test kung asa siya kutob. Asa siya mukutob o kanus amula hutay. Christmas party kato namo nga giheld sa usa ka sikat nga hotel. Ang among mga kaubang babae iyahay na og pabunggahay sa ilahang mga attire. Cocktail ang theme sa amoang party. So nakagaw ng uban, complete with hair and makeup. Pero ako, nalingaw na ko nga nagtanaw nila nga mga gwapa kay sila. Diha lang ko naglingkod sa daplin nga nakasmile samtang si tanaw sa akong mga kauban nga mga gwapa kayo. Kalit lang nga dunay ni igham sa akong likod. Unya nitapad na ako og lingkod. You know what? Honestly, Clarita, mas gwapa pa kaana nilang tanan. Matod pa ni Bernabe nako. Unsa ko'y nakagwapa na ako nga simple raman ning akong gisulob, tubag ko pa. Nakabistida ko niya to og lapas sa tuhod ang gitason. Medyo ang upper part sa sinina may pagka-fitting nga mulakrang akong dugan. So, akong ikaviran og scarf. Mao ni ang akong style. Di gyud ko mawad-an og scarf sa bag. Kaya in case medyo lakra ang akong dughan sa akong suot, butang din ako ang scarf sa akong dughan. In fairness, nang-apply kong foundation sa akong naong niyan to og lipstick og nude nga shade kanabang murag walay kolor nga lipstick. Pero kung akong buhok, hugot gihapon kayo nga pagkapangko. Sinaw pa kayo, kay gibutangan ako og oil. Unsaon nga medyo kulot ang akong buhok. So kung di na ko butangan og oil, mura na ko og leon, Papa Joe. Talagsaon lang kanay mong beauty, Clarita.
Murag ikaw na lang yun ang akong nakita din sa tibok kalibutan. Pagkaswerte siguro sa lalaki nga makaangkon ni mo, no? Sana ako na unta. Sugtan na lagi ko ba? Mao na lang na ang Christmas gift ni mo nako. Atikon kay ka Bernabe, oy. Kay nga no, nalibot na ba din mo tibok kalibutan? Tubag ko pa, nga nakapahiyom o nagpa-cute na gyud ko ni adto. Nisamot daw ko kagwapa kay ni blush ko no ang akong face. Bisan og kasugto noon nagyud kay ko kang Bernabe, pero gipaantos pag yun na ko siya og pila ka buwan hangtod nga niabot ang February 14. Actually, giplano na ko tundaan nga Valentine's Day na ko siya sugton para memorable kaayo. Tinuod ka Clara, gisugot na ko nimo. Kita na. Di makatuo si Bernabe nga ako siyang gisugot. Puwerte niyang lipaya og wa siya makapugong og gihagkan ko niya sa lips. Naigking ko og napaatras. Kaya syempre, mabutay first time na ako nga dunay lalaki nga ni-kiss sa akong lips. Nahinumdum lang noon ko, niyatong 12 years old pa ko, nga hapit ko ma-rape. Mao gito ang nagdalag trauma nako. Wa ko mahagki ato, pero nahikapan ang ubang parte sa kong lawas ug motoy nakapatruma na akong taman, Papa Joe. Uyab naman ka ta Clarita, di pa ko pwede mo kiss ni mo? Pangutana pa ni Bernabe. Yes, uyab na mi. Ug sayod ko ang kiss-kiss party gina sa mga manag-uyab. Sumoto, sunod duol ni Bernabe nako para mo kiss akong lips, gipiyong dalan nako ang akong mga mata. And surprisingly, lahi ang akong na-feel. Naka-feel ko talagsaon nga sensation nga katupan ako ma-experience in my whole life. Kami landuhan niya ni Bernabe sa akong boarding house. Sa tanaw nako kang Bernabe, namuwa na ang mga naong nga nahisama sa liyon nga gutom nga kalapaon ng kay karnero, Papa Joe. Gigakos ni Bernabe ang akong hawak ug gipadagan niya ang mga kamot sa akong buko-buko hangtod nga ang akong abaga panaog sa akong dughan. Tunan ako'y nabatsigan nga strange sensation nga kanabang murag giganahan ko sing gibuhat, pero nakarealize ko nga di pa ko ready sa gusto nga mahitabo niya. Bernabe, di pa ko ready aning butanga. Matod ko pa. Ngato niya, why? Unsay problema nga di man ka mumabdos anak kung mahikapan ka? Tubag pa niya nga murag na-disappoint na ang naong, Papa Joe. I know, nga di ko mumabdos, pero bago pa lang tanga nagkauyab. Karoon pa lang yun. So, maybe mag-practice at naggamayng self-preservation. Matod ko pa niya. Niatras si Bernabe og ni pataas sa iyang duha ka kamot, sign nga ni surrender siya. Sige Clarita, di ko mamugos. Sorry kayo ha. Saon nga, dugay na magyug ko nga naginaminam nimo. Pila ka buwan na biya ko nga nanguyab nimo, hapit naman gaya siguro tuig. Mangaon na lang daw mi sa gawas para pag-celebrate sa Valentine's Day, Papa Joe. Buutan man kayo si Bernabe og very gentleman, loving og napoy sense of humor. Mga qualities nga akong pangita og nagustuhan nga to niya. Usa ra gyud ang apan ni Bernabe, kada kita namo wa gyud nay sipiat sa paghangyo nga mula pa sa karnero. Doon na mo ko gi-promise akong kagalingon, Bernabe, nga ihatag na ako akong pagkaputli sa gabi sa mong kasal sa akong mabana. Nakalitan ko kay ni bahakhak og taman si Bernabe. Naanasab na linyaha, old school na kay na uy. Daghan na kay ko nakadungog ana sa mga babae sa akong mga ex-girlfriend sa una. Matod pa ni Bernabe. Nasakitan ko sa kung nadungog nga daghan na gyud siya kay babae nga nauyab sa una. Pero wa na lang nako gimain ang akong pagselos. So, unsa may nahitabo, Bernabe, sa imong mga ex nga nung nagkabuwag man mo? Pangutana ko pa niya. Nagbuwag mi kay di man sila musugot nga makig-sex. Para magud nako kung ako mauyab, dapat gyud dunay sex kay usa na sa mga pa-develop sa inyong love sa usa. Ang ending, nabalitaan na lang ako nga namabdos siya o niya wa gani pakasli siyang uyab. Nakaingon lang ko nga kung nisugot pa siya nako. Kami paunta kay loyal man gyud ko sa babae. Di ko sama sa ibang lalaki nga basta makuha nila, mausab na sila. Ako may mas paggaon pag siguro na akong tama ng babae basta ihatag niya ang iyang pagkababae din ako. Natulala ko sa kung nadungog kang Bernabe. Wa ko magdahom nga mao din niya ang prinsipyo sa iyang kinabuhi. Gihatod ko niya sa mua nga murag wa nagig ko o wa mi sa maayong tinagdanay. Bye Clarita, I'll give you one night para magunahuna og naragyan na nimo ang hukom. Matod pa ni Bernabe, diyang gihatod ko niya sa akong boarding house. Naunsa na ni,
Sa una si Bernabe ang nagugugukod na ako for almost 1 year kun niya nga gipanguyaban. Pero karon nga uyab na mi, murag ako naman hinuon ang gipahunat niya. Imagine gihatagan ko niya one night para maguna-una ko kung angay ba na akong i-give up akong virginity nga to niya. So kung di ko musugot, o si may tabo, buwag na mi. Kilakon ko sa idea nga magkabuwag mi kay labaya na ako si Bernabe, Papa Joe. Siya lang ang lalaki nga nakaduol na ako, nakakiss na ako o nakahag na ako. Siya lang ang lalaki nga nakabuhat na ako sa tanan, gawas lang sa aktual nga nilapaay sa Leon o Carnero. Wa ako makatug dayon anang pagkagabi labi na nga ni text ang akong amiga nga nagtrabaho sa travel agency. Okay na daw nga mong booking sa Boracay. 2 days ago, nagpabook mi ni Bernabe para sa Boracay. Nga getaway for 3 days and 2 nights. Bayad na pud og katunga. Kami ganin duha ni Bernabe sa bayranan. Unsa kahaog, madayon pa kaha nga mong travel? Pangutan ko pa sa kung kaugalingon dayon gitextan ako si Bernabe. Na book na ba ta sa Boracay this weekend? Gikan Friday sa buntag atong flight. Nagpaabot ko siyang reply pero nibuntag na lang wagid siya text nako. Nasuko gid siguro siya nako. Para kadto lang di siya kalapa, masuko na. Tinuod na nga love ingon ana, dali ra kayo give up tungod lang sa sex. Bright ko sa leksyon, Papa Joe, pero bugo ko sa gugma. Kay lack of experience ko ani. Nagunahon na ako patambag sa kong mga igagaw o kang mama, pero mauwaw ko. Kay sa tinuod, wa pa sila kay bao nga nakauyab na ko. Pagkaugma, nagkita nami ni Bernabe sa trabahoan pero mura lang siya guwa. Feeling na ko, iya kong gilikayan. Mas muduol o makaistorya pa siya sa mga kaubang babae nga mga gwapa. Kung magtagbo mi, igo lang siya nga muyango. Nagpaabot lang ko break time kay baw ko nga manigarilyo ni siya sa smoking area sa mong building. Mao na to nga akong gipaabot. Bisan og hate kay nako nga madto sa smoking area kay baho kayong aso. Ako yung gisundan si Bernabe. Hi Bernabe, nasuko pagyapon ka nako. Pangutan ako pa niya. Wa ko masuko nimo Clarita oy kay di na ko mapugos ang usa ka tawo sa iyang prinsipyo. Tubag pa niya. So, unsa naman kita pa paghihapon? Pangutan ako pa niya nga murag kay lako na. Nadlo ko siyang tubag kay tanaw nako wa nag-siya interest nako. I don't know Clarita pero sa gikaingon ko na nga dili ko mudugay og babae nga di mo tugyan sa iyang tibuok pagkatao nako. Muna ako ang sukdanan sa gugma. Kailan naman ka nako? Dili ko babaero, loyal ko, basta saligan lang pug ko. So kay bawo ka, siguro ka sa tubag sa imong pangutana. Dito ni Agas nagyud ang ako mga luha, Papa Joe. Lab na ko si Bernabe. Siya rin bugtong nga lalaki nga akong gimahal gawas sa akong amahan. Unsaan naman lang atong booking sa Boracay, pangutana ko pa. Ipa-cancel na lang to ipa-refund na lang. Mag-unsam sa ta dito. Nakilak yung ko og taman, Papa Joe. Gitutukan ko og dugay si Bernabe, abi na kong maluoy siya nako pero wag yun mausab ang iyang nahuna. Dili na makancel ang booking kay matod pa sa akong amiga, di na kuno pwede. Kung di mo dayon yung boyfriend Clarita, nganong dili na lang ikaw na lang usa. Pag-explore dito, pag-enjoy dito, samtang bata pa. Matod pa sa akong amiga. Mato pa Joe nga nakahukom ko nga mularga nga mag-inusara. Sa tibuok kong nga biyahe, muragwa ko sa una-una. Nabot ko sa hostel nga among untang stayhan ni Bernabe. Nga wa ko malipay, nagbasol kung anong dayon pa ko. May panalang niuli ko sa mua sa Negros ug nibisita ko kang mama. Pero humana, nabot na ko ning hostel. Nga wa ko makasabot og hotel ba o unsa. Mura mo siyang balay. Moday nga baratuhon ra nga mong booking. Naami sa station sa Boracay para sa mga dili kayo maka-afford og mahal, Papa Joe. Ni-check-in ko sa front desk nga inato ra kayo o niyang itagan ko yawi sa kong room sa second floor. Nisaka po ko, giablihan na ko ang room. Pagkabligyan ako sa room, Papa Joe, mo'y nisugat na ko ang agu sa lalaki og syagit sa babae. Dili kusog. Murag pinugngan ra ang tingog. Sige ingon nga, yes, oh yes, oh yes. Sa paminaw na ko, tua sa CR nagikan ang tingog. Gibutang na ko ang bag o giato na ko ang gikanan sa kasaba. O dito, nibulagta sa akong mga duha ka mga mata ang lalaki ug babae nga hubo. Wanay sapot.
nga nagkabay anay sud sa CR. Ay sorry, matod ko pa daling nanampong og nitalikod. Paspas pud kayo nakalayo ang lalaki sa babae. Unya daling nisuot sila mga sapot. Sorry kayo, nasayop na siguro ko sulod og room. Matod ko pa nga naratol og akong gisigig check ang akong yawi. Sakto man ang room number og nganong naabli man na sab sa yawi kung sayo pa. Okay na ma'am, matod pa sa babae. Niatubang silang duha nako ug nasyak ko sa ilahang gisuot nga t-shirt ug pants nga dunay nakatatak nga pangan sa maong hostel. Ma'am, wa ka masayop og sulod sa room. Kinilang gyud ang akong uyab nga di makapaabot. Hot kaayo siya pirmi oy. Mo nga ay nisuda lang mi diring room kay billboy man ni siya ug ako housekeeping. Pwede naman ko maka-access kay naam ko'y duplicate diri. Explain pa sa maong batanong babae. Ha, mao ba? Okay lang, sige, okay ra nako. Matod ko pa, nga murag ako pa ang nauwaw. Ma'am, salamat kay ha. I hope din mo i-report ma'am kay mataktak yung kamindo sa trabaho. Kuikira mo yun tato mo, ma'am, pero sus, wag mo yun na mo makontrol, eh. You know na, ma'am, makarelate ra dyan ka siguro, ana, sa kumbot ipasabot. Nagtando-tando lang ko sa babae, pero wak ko ka-relate. Maria Clara, biya ko, Papa Joe. Dalagang tigang. NBSB, konservative nga manang. Mo na ako, Papa Joe. Pagawa sa babae o lalaki nga nag-uyab na huy-huy ang akong baga. Sayop gud niya akong desisyon nga nilarga ko nga ako rang usa. Mo pa'y pagabot na ako pero gusto ko nga mobalik sa agi. Pagkatotoo, dunay nanuktok nga housekeeping daw. Pag-abli na ko sa puntahan, same nga babae ganina nga ako naabtan sa CR. Ma'am, gidadaan di ka og snack for free ni siya ma'am ha. Actually, dili ni free kay breakfast naman ang libre diri. Pero kay nahadlok mong ko ma'am, ngayon mo kung isumbong sa tag-iya ma'am. For free na ni, hangtod dinner hotdog sa tika later. Suborno di ay ang libreng food. Nalingaw ko sa babae. Bata pa kayo. Manghod kay nako, murag 18 years old lang ni. Ma'am, sa imong record lagi kay, doon na kay kauban. Asa day siya ma'am? Wow, kakaiba po ni nga staff diri da. Naabtan pa nako nga nakinabay anay sa CR. Chikadora pag yun. Pero sige lang, di man ko arty nga pagka-customer kay simple lang ko nga pagkatao nga tubong probinsya. Ma'am, ni sad face lagi ka pagkadungog sa nga ni sir. Alams na ma'am, kabaw na ko ang istorya nagbuwag mo ni sir no. Mo nga ikaw na lang ani dayon og mag-enjoy diri sa Boracay. So karon ma'am naa naman ka diri. Sayang kayo ang oras kung magsigir kag higda diri sa room. Ubang guest ma'am na mo. Tuay nag-itin-itin dito sa beach. Wala ko mutubay niya sa purting katabian sa housekeeping. Paglakaw niya, nibalik na pugog higda sa kama. Nakamata na pug ko sa laing tuktok sa housekeeping. Ma'am, 6:30 na, it's time for free dinner. Matod pa sa housekeeping nga nisud og gibutang sa table ang tray sa pagkaon. Thank you ha, Miss Glenda. Matod ko pa. Nakaila ko siyang pangan kay nagsuot naman siya og pin sa iyahang uniform. Way sa pa yan ma'am pero Glenda na lang itawag na ako. By the way ma'am, out na ko mga 30 minutes. It's time to party na. Ganan ka nga mo join na mo. Pangutan na pa niya. Matod pa ni Glenda nga magpaabot siya na ako sa gawas after 30 minutes. Ug mo to Papa Joe, for some reason, ni kanaog ko. So bus ug gitan-aw na ako og naba sa unahan nagpaabot na ako si Glenda. Diyan na si Glenda o gatong bellboy nga nagpaabot na ako unya doon na pa'y lalaki nga medyo matured na o mistisoon. Ma'am, gidadaan gyud kag company para di ka mag-lonely ma'am. O ila-ila mo si Sean di ay ni tagiya sa usa ka butik diri. Nagila-ila mi ni Sean, 30 years old na siya og half Lebanese, mao di nga mistiso. Gitanaw ni Glenda nga akong gisuot dayon ni hungong siya nako. Ma'am, magparty-party ta sa beach mo ni atong adtuan. Dili simbahan. Dayon ni agik-ik si Glenda. Kung uban pa siguro na-offend na kang Glenda kay sobra kay siya ka-feeling close. Pero sige kaingon ko na di ko mag-mind ana. Di po ko arte nga pagkatao. Don't worry ma'am. Pwede pa na mapangitaan na tong solusyon ang imong outfit. Matod pa ni Glenda. Gitangtang niya ang scarf nga nakatabla sa ako ang lawas unya ang akong blouse iyang gibitad ang neckline ta ubos og hangtod nga nahimo siyang off-shoulder ang style. Dapat dili na ni makita ang strap sa imong bra, ma'am. Ayun lang pag bra. Matod pa ni Glenda. Hoy Glenda, sobra na ka ha. Di yun na pwede na ako. Pakilamira kay kada. Taas ko pa nga tingog pero nagkatawa ko nga meaning wa ko masuko niya.
Hala ma'am, uy, di ataon ta sa Boracay. Bisan pa og di ka magbra diha. Way makapansin nimo anak, kay tanawa ko ng ubang attire di o sa ubang girls o. Mubo-mubo, kung alam maghubo naman lang gani na. Wa may pakialamay diri good. Matod pa ni Glenda. Ay basta, okay na ko ning off-shoulder na ko nga makita ang strap sa kumbra. Ayaw nag-ipahubo na ko kumbraha kay too much na kay ka. Tubag ko pa nga to niya. Gidala ko nila sa beach, Papa Joe, kung diin naa dito ang nilaing tukar nga imong madungog ug doon na pa yung mga live bands unya nagsusayo ang mga tao. Nangan tumiso sa kabar kung diin ay live band nga nagtukar ug nag-order og beer si Sean ug pulutan. Nice kaya na si Sean kasi panlibre basta magkuyog-kuyog mi, pirmi mi, ug libre ani niya ko isa kong billboy. Matod pa ni Glenda nga nigkakos dayon sa hawak siyang uyab dayon ni Kisa Aping. Hay, kung ingon ani pa siguro ko kang Glenda ka-aggressive, di gyud ko itsapueran ni Bernabe. Matod ko pa sa kung unahuna, Papa Joe. Nakabalik na si Sean ug doon na siya gihatag na kong drinks. Cocktail soda ra na siya, di na makahubog. Matod pa ni Sean nako dungan siya pag-smile ug pagkagwapo niya oy. Or siya katong batanon pa nga Richard Gere sa salida nga Pretty Woman. Selfie po ta uy. Matod pa ni Glenda nga sige take og picture gamit ang iyang phone. Oh, ikaw na sa mambi sa imong phone. Ikuha pa ni Glenda akong phone og mauto nga sige og take og pictures. Dayon siya ang nagkuri-kuri og gi-open ang akong FB og gi-post ang mga pictures namo. Buto yung gibuhat, sige og take og pictures unya i-post sa akong FB. Hangtod katong nanayaw mi sa center sa bar kauban ako si Sean. Ang kunon ako nga nag-enjoy ko niya tong gabiona, Papa Joe. Murag na ako sa lahi nga kalibutan. Very friendly kay sila nako. Wagid sila ni take advantage nga kay bawo si Glenda nga first timer ko og naginusara. After sa party, gihatod pa ko nilag balik sa hotel o sa hostel. Pagigdan ako sa kama sa akong kwarto, nagsunod-sunod ang mga ring notifications sa akong cellphone gikan sa akong FB post. Og na-shock ko kaya ni comment si Bernabe nga akong nakita. Nagwala lagi ka diha. Wow, muna kag kabayo nga nakabuhi sa kwadra. Kisam na laki ha, mo na'y puli ni mo nako. Wagi ko magdahom nga may pagkabastos po di ay si Bernabe. Pwede man nunta siya nga mo PM lang nako. Pero dito gid siya ni comment sa mga pictures para maulawan ko. Gidelete na lang po na ako mga post para ma-erase po ang mga bating comments ni Bernabe. Pagkaugma sa buntag, sayo nga nanuktok si Glenda nako. Breakfast in bed para sa VIP guest, matod pa ni Glenda. May pa si Glenda kay always happy siya. Murag way problema o bisag simple lang ang life, gamay kuno kayo ang sweldo pero enjoy kay siya. Kung saon kauban man niya ang uyab nga bellboy. Nga mo po daw ang ilang naandan nga magkakawat-kawat o binugnuay ang leon o karnero sa mga bakante nga mga rooms basta na ay bakante. Tira sila. Og ni Glenda pa. Ni text siya nako ma'am, mag-swimming daw mo. Sugod na yun ma'am, kay buutan man na si Sean. Single pag yun. Nya, di sana siya pilian kay babae. Matod pa ni Glenda nako. Nisugot lang po ko nga mag-swimming mi ni Sean. Og giandam nako ang akunda nga rash guard. Mag-rash guard ka ma'am? Ayaw uy. Burakay biya ni. Pasiksihay biya dari. Namang ko'y bikini top dito, ma'am, mo iparis anay mong cycling sa imuhang rash guard. Hala, uy. Gisukod na ako ang bikini top ni Glenda, pero ang paris na ako sa ubos kay cycling shorts. Okay na lang na, ma'am, uy. Di yun ka magbikini. Pero hala, uy, bungga kay imong lawas, ma'am. Pang binibining Pilipinas, kasayang ang lawasa, uy, niya giputos na ni mong scarf. Nakatawa na lang ko ni Glenda siyang funny nga mga storya. Ma'am, don't forget your cellphone para mag-selfie sa beach. Matod pa ni Glenda nako. Ganahan kay gid ko niya. Kaya mo na siya akong mama. Mas batanon pa siya nako pero mas doon na pa siya experience kay kanako sa outside world. Wow, you're so sexy. Matod pa ni Sean nga pagkakita niya nako. Gitabunan ako kung lawas akong dala nga towel kay mauwabi ako. Pero sige kaingon ni Glenda, Boracay daw ni. Way pakialamay ang mga tao. Nag-swimming ming duha ni Sean. Enjoy kay mi. Ug at ease ko niya. Kay gentleman kayo siya. Kung chancing pa ni si Sean, bisan og gwapo pa, dugay na ko nga nidagan niyag palayo.
Daghang mga pictures naman duha sa beach pero wala ko gi-upload, Papa Joe. Human na mag-swimming, gihatod ko ni Sean balik sa hostel. See you later ha. Matod pa ni Sean og dako na lang kidhat siya mga mata nga nakapasamot og kalanay sa ako ah. I don't know, Papa Joe, mura ko gikilig kang Sean. Naghigdan ako sa kong room diyang nanuktok na sab ang itsutsera nga housekeeper. Kumusta? Patanawa ko bi sa inyong mga pictures bi. Matod pa ni Glenda o niya nisugod nag-scroll sa gallery sa akong cellphone. Ang wala ko masayri nga gipang-post na po din niya sa akong FB ang mga photos na munduha sa beach ni Sean. Nakatug ko mao nga kung namatan ang ring sa akong cellphone. Si Bernabe ang nanawag na ako nga isug kayo. Clarita, mo din dayon ka diha ha, para magwala. Ngiga gud nimo. Padili-dili pa kanako pero sa laki karon nga karolan nimo na ila-ila, bigay ka. Nasyak ko sa iya pa nga pasangil nako, Papa Joe. Pwerte niyang sukuan nako. Nakatunob lang kag Boracay, nagubuhubo na ka. Asa na may mga beloved scarf nimo nga di nimo ibuwag o ibutang dyan nimo pirmis mo lawas. Padayon pa ni Bernabe. Bernabe, beach man gud ni diri. Ang ana mag-scarf gyapon ko mag-swimming. Tubag ko pa nga to niya. Mag-t-shirt ka? Ngano bawal day? Asa mong pares nga rash guard ana. Nganong nagbranam lang ka diha. Daghan pa kay sige pang yaw-yaw, Papa Joe, nga halata kay nga nagselos siya. Labi na gyud sa lalaki nga kuyog nga si Sean. Abi nako, Bernabe, og wala na ta. Nganong nasuko pa man ka nako. Pangutana pa nako niya. Nang luod lang ko nimo, Clarita, pero wa ko makigbuwag nimo. Kita pagyapon. Mo nga karon dayon balik diri sa Cebu. Kay kundi apason ti ka diha. Imposible makaapas dayon og dali-dali si Bernabe nako. Last night na lang nako, kay Sunday mabalik na kog Cebu. Doon na pa'y usa ka gabi nga mag-enjoy ko. Aning paraiso nga ako nakatunan nga higugmaon. Yes, I'm in love, dili kang Sean, but I'm in love sa akong experience. Na in love ko sa mga tao nga way paki sa uban. Yes, bago pa ko. Bago pa nako na ila sila si Glenda og dako ang among age gap. Pero nakabuild up ko og friendship niya. Pag-out ni Glenda, nangandam na dayon ko. Kaya musabay na ko nga mo visit daw mi sa butik ni Sean. O dito, pag-abot na mo sa store ni Sean, giabi-abi yun mi niya. Ang wa na ko mapangandami mao ang baligya ni Sean sa iyahang butik. Diyos mio, Papa Joe. Mga sex toys o gadget, mga magazines o mga CDs o mga adult movies o guban pa. Nipunit si Glenda og dako kaayo nga yun na. Og iyahang gi-on og ni-vibrate kini. Og iyang gipagunitan nako unya iyaha kong gipicturan. Sige mi pangatawa og ako ray ilang gikalingawan kay ignorante kuno kay ko. Akong mapaso sa ilang gipagunitan nako nga mga gadget nga mismo ako wa ko makabaw o sig gamit ato. Gipasagdalan nako si Glenda nga magbutbut og post akong Facebook. Mas maayo para mosamot og selo si Bernabe. Ipang-post yun ni Glenda nga mo mga photos sa store ni Sean. Ug tuod man, nag-alboruto si Bernabe. Way hunong sa pagtawag nako pero wa na ko tubaga. Diha na nako gitubag pag-abot nako sa room. Anhaon ti ka dayon, apason ti ka diha. Grabe na imong pagwala diha, oy Clarita. Unsa naman nahitabo nimo eh? Unsa nanay nahitabo ninyo atong lalaki nga pirmin mong katapad? Isog pa nga pangutanan ni Bernabe nako. Wala na kay masakyan, Bernabe, kay gabiin na. Ugma mo balik na kog Cebu. Diha na lang ta magtarog og istorya. Matod pa niya, Papa Joe. Gituyog yun nako nga mahangi nga akong tubag para musamot siya og selos. Nasakitan ko siyang gibuhat nako. Supposed to be kaming duha ang nasa Boracay pero tungod kay lagi, di ko makig-sex niya, nibuwag siya nako. Pagkaway modo nga pagkalalaki. Sa tinod lang, nagplano nako nga during sa mong trip ni Bernabe sa Boracay, pwede ta ko nako ibigay ang iyahang gusto. Ihatag na ko niya ang pagkababay para lang yun siya malipay. O di ko niya buwagan. Pero, nag-give up man siya dayon. Dali ra kay siya ni surrender. Taphaw ra gyud kayo ang yan love nako, Papa Joe. Pagkaugma Sunday man natong pagbalik sa Cebu, humana nga akong Boracay trip. Og wa pagani ko kalakaw gimingaw na ko ni Glenda. Gimingaw na ko sa Boracay. Gimingaw ko sa mga tao nga aligre kayo. And of course, mingawon ko ni Sean. Ni text mi ni Sean hangtod nga nakabalik na ko og Cebu. Wa siya nang uyab na ako, pero mailagyon na ako siya mga text message nga may extra care. Ang ka-thoughtful lang yun o ka-gentleman niya. Na-shock na lang ko sa kung
nakita sa arrival airport, diha si Bernabe nga nagdala og dako nga bouquet of flowers. Gihatag niya nako og nangay siya pasaylo. I'm sorry, Clarita. Iyan ko na ko nga sayop ko sa kong prinsipyo nga di ko mabuhi og relasyon nga walay sex, pero wa ra to eh. Okay na nako. Willing ko magpaabot nimo sa adlaw sa atong kasal para mabuhat ko na liya nimo. Mag-propose ko nimo karon magpakasalta sa labing daling panahon. Gihatagan ko og singsing ni Bernabe. Diha gid mismo sa arrival sa airport. Nauwaw na lang noong ko kay dunay ubang tawo nga nakabantay para madali akong gidawat ang singsing. Pero pagsakay na mo sa taxi akong giuli niya Papa Joe. I'm sorry Bernabe ha, pero di pa ko ready. Nakalitan ko sa imong proposal nako. Gikan pa ko biyahe. Ayaw sabta nga gidinay na ko imong proposal tungod kay doon na nako'y lain. Wala Bernabe. Puros lang to na ko sila mga friends. Labi na katong lalaki nga mo nakita nga pirmi na kong tapat. Why na tabo na mo? Di mi uyab. Ug wa po siya nang uyab na ako. I'm proud to tell you that I'm still a virgin. Matod ko pa nga to kang Bernabe. Sunod nga mga adlaw, way hunong si Bernabe sa pagpanguyab ug balik nako. Da ang proposal. Ang kuno na ko nga doon nagyapo ko'y love niya. Kaya di man gid mawa diya dayon. Pero nagduha-duha naman gug ko. Dili po ko sure sa kong feelings kaya naglibog na ko. Labi na nga, nagsigi og text og tawag na ko si Sean. After 5 months nga nakalabay, pero sige lang gihapon mi og text sanay og tawaganay ni Sean. Wa man po siya nanguyab na ako. Kung nanguyab pa siguro siya, sugton yun na ako. Pero wala man. Dili ako sure og usag iyahang tumong na ako. Basin og pure friendship lang siguro. And besides, sa kagwapo niya og kahang akon lang kaha ang iyang puniton, plus layo pagyud kayo miso sa gusa. Sa laing bahin si Bernabe non-stop ang sigig propose nako, pero magdi na po ko sure. Ambot naglibog nako sa ko ang kaugalingon. Mao ni rason nga nisuwat ko nimo Papa Joe. Pinaagi nimo og sa mga suki nimo mga followers, mangayo lang unta kog advice para ninyo dawaton baka nako ang marriage proposal ni Bernabe, or magpaabot na lang ko kang Sean, or mag-wait na lang ko sa kong kapalaran kung unsay moabot. Daghang salamat Papa Joe. Magpaabot ko nga madungog nako ang akong istorya sa imuhang YouTube channel. Hoping nga matagaan ko kay idea pinaagi sa imuhang tambak o sa inyong mga tambak. Dinin lang kutob, imong magtatampo, Clarita. Mayong adlaw ni mo Clarita. Kung ako imong pangutanon, hangin imong sundon kung kinsa ang gipitik sa imong kasing-kasing. Ug basin ang nagpahipi anak karon kay ang garbo. Pero sa tinudanay, love gyud nimo si Bernabe. Para lang na nako ha. Maybe si Sean nahimo nimong ideal guy kay doon na kayo nakita nga naakang Sean nga wakang Bernabe. But, angay sa nimong naon nga naay mga tao nga mabot sa itong kinabuhi para maoy mo hatag og kausaban sa lain nga tao para makakita sad sila silang kasaypanan. And maybe, tungod ni Sean, tungod ni Glenda, tungod sa mga tao nga naa dito sa Boracay, maoy nakapamata og nakapausab-usab kang Bernabe. Pero at the end of the day, ikaw lang gihapon ang magbuod kung kinsay imong piliun. Anyways, there's no such thing as a perfect relationship, but you can always work your relationship closer to perfection. Daghang salamat.